unti-unti talaga sabi ng cameraman, ibaba mo yung baril mo, Poy. Yung ano namin. Tapos si Kuya naman, dahan-dahan talaga niyang binaba. Habang dahan-dahan niyang binaba, nakaganon din ako. Tapos ako, Kasi naalala ko, I think kayo na yung huli. Na ganun yung curriculum. Okay. Char! My God, yung nataguan namin ay lungga ng mga yakuza. Live at Basta Cafe, Kamuning Film Club presents an informal roundtable conversation among 3 filmmakers. Pero dahil hindi bilog ang table namin, tawagin natin itong Kanto. At sa Kanto today ay writer-directors. Here are Irene Emma Villamor, Peter San Vargas, and JP Habang. good morning. Ayan, good morning. Yes, JP. Yes, Wala daw host eh, hindi ako nagsasalita. So, Hindi, sige, go. Simulan mo na kasi ikaw ang pinaka-ano dito. Ikaw yung pinaka-ano eh. Ano? Kasi In terms of... Kasi yung topic, ano ba pinaka-ano na yan? pinakamatanda. Kasi yung topic natin ay great things start from small beginnings. So, paano ka na gano'n? Paano ako nagsimulang mag-film? Galing akong Cagayan de Oro. So, buti na lang, hindi quota course ang film. So, nakapasa ako sa UP. So, Diliman. UP Diliman. So, film. Pero ang bala ko talagang kunin, broadcast journalism. Dun sa mga listahan ng kurso. Basta ang importante, gusto ko makapasok ng UP. May broadcast sa Merong Diliman? Anong time mo? Nung time... Nagtaka din ako eh. Pinaghiwalay na siya nung time natin. Oo. 1997 kasi. Oo nga pala. Sorry. So, parang sabi ko, ay gusto kong mag-broadcasting, ganyan. Pero quota course siya. So, namili ako ng 2 course na hindi quota. Kalimutan ko na isa kong non-quota na pinili. Basta importante, makapagdiliman ako, tapos bahala na. Parang gano'n. So, buti naman nakapasa sa film. Feeling ko as parang DEI hire. Tsara pang Mindanao. So, ay, shit, makakapasok na ako. So, wearing my rubber shoes at nakatali pa yung t-shirt kong ganyan. Yung mga ganun. Yung kita pusod. Kita pusod. Yun ang pagpasok ko sa film. So, film na talaga yung Film na first talaga course. yung ko. Tapos, laging pag tinatanong ako, ay, kailangan ko mag-shift sa abroad. Parang ganyan. Tapos, first sem pa lang. Like, ay, hindi na ako mag-shift. Kasi ang sarap pala ng film. Actually, ang galing kasi parang halos same. Although ako, wala pa akong idea na may film course. Even, I think that was already, 2009 na ako pumasok ng UP. 2009 ka? Tapos ang idea ko lang nun as a Kapampangan is, di ba, kuha ng either yung pwedeng pang law or pang med. Ayoko naman mag-doktor. So kaya yung mga pinili ko nun, dun sa dalawang, di ba dalawa yung pipiliin mo? Pol Sci tsaka BAA. Ambisyosa. BAA? Business Administration. So, syempre, and accountancy. Yun yung isa sa mga pinakamahirap pasukan. So, nakapasok ako sa Pol-Sci. Tapos, that first year in UP humbled me. Kasi sanay ako dating parang with honors, gano'n. Tapos dahil nasa Pol-Sci ako, yung jiwa ko nun yata, average ko, parang patres na siya. Kasi nga, di ba may mga math subjects? General weighted average. May math subjects kasi yung Pol-Sci. So, naganap ako ng college na walang math. True. Di ba? So, kaya ako napadpad sa Masscom. Okay. Tapos actually may discrimination nun sa Masscom. Ewan ko nung high school ako, parang when they say na mag-Masscom ka, it's as if wala kang pupuntahang anything concrete or so. Kaya nakakatakot talaga siyang puntahan. Pero nung nakita ko yung syllabus nung film, ang fun niya tignan, di ba? Like out of all the mga syllabus na makikita mo, parang yun, parang di ba, ganun lang yung subjects natin. Directing, acting, cinematography, production design. Nung time nyo, ang directing, acting, mga ganun ay elective. Hindi, major na sila major lahat. na siya. Yes. Sa amin, elective pa rin. Parang yung time ko, parang naging na siya, half theory and half practice. Kasi naalala ko, I think kayo na yung huli. Na ganun yung curriculum. Okay. Char! Yung talaga.
Copy. Yung UPJ, hindi, just to be di ko alam bakit nag-shift ng ganun yung curriculum. Pero parang nagkaroon ng ganun. The feeling ko may mga nag-request kasi na yung, I think yung directing ata yun. Yung sana required daw talaga. Kasi minsan di nila nakukuha, di ba? Tapos sobrang niyang importanteng subject. Tapos naalala ko, yung shifting kasi, nag-shift ka din ba? Hindi ako film din talaga. Okay. Hindi film yung course ko. Pero sa UP ka na rin. UP, diba? Yeah. Ang first course ko ay bio. So ganun ka din, yung either med or law track? Kasi yung dalawang talaga. kapatid, yung dalawang kapatid ay nursing. Ayun, yeah. Tapos, So, dapat doktor ka. Tapos hindi ko alam yung gusto kong course nun. Ang dami ko mga nag-take ako ng nursing, sa CEU, sa UERM, nag-take ako ng aeronautical engineering. Oh my God! Sa PATS, yung sa may Pasay. Ganon ka-random yung mga courses ko. So, hindi ko talaga alam kung ano yung gusto ko noon. Yeah. Tapos, nagpasa ako sa UP. So, nakapasok ako sa biology sa UP Baguio. Hindi ko pa alam yung idea ng transferring, ng shifting. Akala ko kapag ito na yung course mo, ito na yun forever. Yeah. Parang wala ka ng kawala, ganyan. Tapos, nung nasa UP na ako, yung mga org ko nun, puro mga performing, mga mga theater. Oo. As in, may science org, pero dahil connected siya dun sa core. So, parang automatic na siya na ito na yung course, ay ito na yung org mo, ganyan. Pero yung in-applyan ko talaga, theater org, ganyan. Nung nandun ako noon, merong pinapanood sa amin, history class to, history 1. Ora pro nobis. Ni, Lino bro. Direct Lino, oo. Tapos, di ko na, parang na-amaze ako dun sa, after watching it. Yeah. Tapos, hindi ko alam na merong film na course. Same din. Hindi ko alam na pwede palang galing na siya, pagkakitaan. diretso film scene. Oo nga eh. Ang galing eh. Nang 1997 Emphasize mo pa. Ahead of her time. Ahead of her time. Hindi ako nanonood ng pelikula nung high school kasi bawal eh. Ang lola Bakit? ko. Bawal magsine kasi akala ng lola ko bumabarkada ka, ganyan. So manonood ka lang sa TV ng pelikula. Tamang hinala si Lola. Tamang hinala. Pero ang una kong takas is Sabado night. So, tama, lola ko na ang unang sine ko nung high school ay Sabado nights, di ba? Pero nakakanood ako ng pelikula, syempre, sa TV, ganyan. Sa DVD, VHS. So, pero... Betamax. Oo, Betamax, ganyan. Pero yung nung nag-first SEM, tapos with Ma'am Ellen Paglinawan pa, malangit na. Film history, ganyan. So, na-interest na ako. So, di na ako nag-shift. Happy na ako dun sa film. Tapos pinanood sa amin yung Day for Night, Truffaut. Taray, di ba? Yung, From Sabado Nights to Truffaut. So, parang, ay, ang ganda kasi naman tungkol ito. sa filmmaking yung Day for Night. Day for Oo. Night. Tapos, na-amaze ako sa pagbablockbacking actually. Right. Yung Yeah, pagbablockbacking nila. Tapos, yung buhay ng mga taga-pelikula, ang daming away-away Drama. sila. There's too Drama much sila. drama. Tapos, di ba, in black and white siya. Tapos, ay, ang interesting. Tapos, yun. Doon na ako. Tsaka may crush ako nun. So, Sino? ito na. Huwag na nating pangalan. Kilala na. Parang kilala na Kilala natin. ng buong ka-eme yun. Huwag na natin siyang gambalain. Yung shifting kasi di bang gagawin lang doon is manunod kayo ng film. Tapos naalala ko pa doon yung batch ko, parang 6 lang kami na mag-shift. Second sem to or first? Parang second sem. Parang before pa to ng boom ng film as a course eh. Kasi naalala ko the next year, 100 na yung nag-shift to film. Versus kami na 6. So yung sa room na yan, nanood kami ng Cobrador. Ni Jeffrey Jutorian. Na first time ko manood ng ganong klaseng pelikulang Pinoy. Na parang, hala, ba't siya? Diba? Iba kasi yung pakiramdam talaga kapag nanood ka for the first time ng ganong pelikula. Tapos yun, tatanungin ka lang nila Sir Campos, di ba? Parang, what did you think of the film? Eme. Kasi may written tsaka may Anong sa inyo? Anong Annie Hall. Ay, May ganun para makapasok. Pwede nga. Kasi may written tsaka susulat mo pa interview. yung thoughts mo. Oo. Kasi may limit yung number of students that they can baka accept yun to lang the yung course. way to Yata, gauge. Oh. Nung shifting, yun yung pinapanood sa amin, Annie Hall. Annie Hall. Ang nakaupo sa interview naman, si Ma'am Ann. Si Nakakatakot. Ante Guzman. Andy Guzman. Ramon Bautista. Yes. Tsaka si Yason. Yason Okay, Banal. okay. Tsaka si Sir Campos. Patrick Yes. Campos.
Tapos yun yung tinanong na ako kung ano yung favorite kong film. Oo, di ba? Nakakatakot. Takot. Yung sa akin kasi, Close to You. Kakapanood ko lang nun. Kasi yung pinapanood sa amin, Annie Hall, si Diane Keaton, ganyan. Yeah. Tapos di ko naintindihan yung nangyayari doon sa pelikula. Tapos yung sinabi ko, favorite film ko, Close to You. After na sabi ko, wala na to. Pero nakapasok naman. Yeah. Pero yun din yung time na, dahil second sem kami, I think 5 lang kami. Yun, As in, sobrang konti. Parang yung first sem na mga shift, yun yung madalas marami. Yun yung marami. Mga 20, ganyan. Yes. Pero hindi yung, parang never umabot sa 100. Alala ko talaga yung the yun next yung nag-boom year. nga yung Yes. film. Na parang, ito na yung bagong nursing. Oo. Ang dami Oo. Judge ka talaga nila sa taste mo. Kasi galing pa ako nun sa no high school tayo, di ba sa Friendster may favorite film? Oo. 2 lang nakasulat ko dun eh. Either Saw. Anong part? Nagpapaka-straight. Or Little Manhattan. Kasi, Alayo! ang layo, di ba? Kasi favorite na favorite ko yung rom-com na yun. So, I think Little Manhattan yung sinabi ko. Yun. Tapos, so, luckily nakapasok ako. Tapos, ang nangyari lang naman sa UP film life ko is, pumasok ako sa org na UP Cineast Studio. Cineast ka rin. So, orgmates kayo. Orgmates pala tayo. Kailan tayo nagkakaroon? Tapos, ang orientation namin nun ay si Direk Cathy. Cathy Garcia. Yes. Kasi usually, para mag-invite yung org ng alumnus, di ba? Para mag-orient, mag-talk, ganyan. Tapos, doon na talaga ako na-fascinate. Kasi parang, syempre nung time na yun, di ba? Parang makikita mo si Direk Cathy ng ganyan lang. Tapos magkikwento siya ng ganito, ganyan, ganito rin ako ng estudyante ako. Wala na, parang gusto ko na talagang maging part. Yun. So, nag-transfer ako sa Diliman. Pero, again, hindi ko pa rin alam kung ano yung course na gusto ko. Parang gusto ko lang makaalis ng Baguio. Kasi feeling ko kapag nandun ako sa Baguio, feeling ko hindi ako makakagraduate. Feeling ko, Kasi ang saya, sarap ng buhay. Feeling ko mapapariwara ako doon. Kasi gano'n. So, parang sabi ko sa mga magulang ko, parang lipat na lang ako ng Diliman. Tapos kahit anong course na lang, ganyan. Tapos, yung napasukan ko ay Geography. Oh my God! Hindi ko to alam. Oo, second year na to. Tapos, yun yung time na yung Geography ay nag-a-accept sila ng shiftees and transferees. Pero kailangan 1.5 year ka sa kanila. May kontrata. God. Kasi ginagawa siyang stepping stone daw para makapasok ng Diliman. Correct. Yes, Parang malay ko ba na... Pero hindi yun dahil doon. Hindi. Kaya parang nag-geography ako kasi yun na lang yung open na course para maka-shift. So, tama sila. Yun na nga. Tama. Tama naman. So, parang ako, ay may kontrata bigla. Tapos ang alanganin na parang 3 sems. Yeah. Na kailangan 3 sems ka sa kanila, ganyan. Tapos, nung nandun na ako, parang naisip ko, 2.5 years na akong nag-aaral. Tapos hindi ko pa rin alam kung ano yung gusto ko, ganyan. Tapos, merong isang elective sa Cinematic Geography. Wow! May ganon. Sabi ko, tapos tinake ko siya. Tapos parang, ang saya niya, may basta yung mga pinag-aaralan ay yung paano nakaka-apekto yung location ng isang lugar sa, for example, Hollywood, ganyan. Bakit yung Hollywood nasa LA? Yung mga ganong bagay. Ganda. So bakit? Bakit nasa... Hindi kasi diba yung LA kasi hindi siya walang extreme weather. Pwedeng malamig, pwedeng mainit. Perfect for filming. Perfect for filming, ganyan. So mga ganun yung pinag-aaralan. Tapos, yun yung time na naghahanap uli ako ng org. Meron akong friend na classmate din, si Maulan Fadul. Si Mau. Oo, na production designer din. Tapos, member siya ng UP Cinema. Cinema naman. Tapos sinatak niya ako, tapos nag-sign up ako, ganyan. Tapos doon ko nalaman na course pala ang film. Doon ko palang nalaman na course yung film. Tapos, yun, parang doon ko na-explore na pwedeng career ang pelikula, pero pwede rin siyang passion. Ganyan. Parang ang nanonood ka lang ng mga pelikula, ganyan. Tapos gagawa kayo ng mga fun na mga short film, ganyan. I think the next second sem yun, doon na ako nag-shift.
nanood ako ng thesis defense ng film. Yes. Di ba ang fun kasi ng thesis defense ng Open to film the public. Oo, open to public. Tapos, kasi marami manonood yung pelikula mo, ganyan. Tapos napanood ko yung short film ni Mark de la Cruz. Yung director sa GMA ngayon. director sa GMA ngayon, yes. Yung Kapampangan film. Misteryo ng Hapis. Tapos, amazed talaga ako dun sa pagkakagawa, ganyan. Tapos, kasi di ba kapag magpe-present ka ng film sa thesis, parang after nung film, tatayo ka dun sa may podium. Yes. Tapos papakilala ka, ako po si JP at ito ang aking pelikula. Yes. Tapos parang gusto ko rin ng ganon. Gusto ko rin ng ganong experience. Yes. Tapos yun na, nag-shift na ako the next sem. Tapos, ang yun nga, ang pinapanood sa amin, Nakatatlong sem ka naman sa geography. oo, nag-break ka na kontrata eh. Parang Parang nag-break ka ng bawal, kontrata. hindi. Nakakatawa nun kasi habang nagja-jog ako, umuwi ako ng bahay, meron na, kasi nagtitake na ako nun ng ng film units. Nag-take na ako ng black and white photography. Yeah. Tapos hindi naiintindihan ng nanay ko, bakit meron akong uwing mga film? Bakit may uwi akong camera? Dapat yung file Ganyan. inuuwi mo. Tapos parang, di ko pa nasasabi kasi na mag-shift na ako. Right. Kasi nga pangatlo ko na yun, baka palayasin na ako sa bahay. Yeah. Tapos, nung nag-shift na ako, nung nakapasa ako, dun ko na lang sinabi na may bagong course. Surprise! Tapos parang sila, sige, kung anong meron dyan, go na lang, ganyan. Tapos yun yung pero yun, parang I think naka 5 years ata ako sa UP. 5 years. So parang natapos ko lahat yung mga units ng film in 3 years. Ganyan. Right. Yeah. Kasi nga parang nahiya na rin ako sa magulang ko na nakatatlong course na ako, tapos magiging 7 years pa ako sa college. Parang nakakahiya na yun. Ako ng Bibo Kid. So, lagi kong fulfill lahat ng dapat ilang yan. So, parang pagdating ng third year summer internship, kailangan ko rin itong matapos. Hindi ito ipapagpaliban. Pati thesis, lahat. So, hindi ako nagpapaliban ng requirements. So, third year internship, buti na lang, alumna ng cineast is sa UP Film Org. So, alumna namin si Joyce Bernal, si Binibini. So, tinawagan ko lang siya. Si Binibining Joyce sa mga unang members. Oo, isa siya sa unang members. Yes. Pioneer. Pioneering. Pioneering yun. Oo. Pioneering yun. Tapos, sumasama. Si Buendia rin, di ba? Yeah, sila nila Ellie Buendia, nila Moira. Moira lang na sila yon. Tapos, so tinawagan ko siya dahil alam ko meron siyang pelikulang gagawin that summer. So, kailangan namin ng 100 hours to fulfill the internship requirement. Tapos, hindi na ako umalis sa intern. So, parang umalis na yung mga kabatch ko sa pelikula nung natapos nila yung 100 hours. Ako nagtuloy-tuloy hanggang dubbing, editing, hanggang sa nakikita ko pa si Direk Joyce na nag-i-edit sa Moviola. May Moviola pa ng 1998. Ano yun? Hindi na namin nakapunta yung Moviola. Explain. Yung Moviola ay isang napakalaking editing machine na tinatapakan mo, tapos nakaganon yung negatibo. Yeah. So, literal mo siyang hawak yung pelikula kasi may negatibo na talagang dinidikit at ginugupit, dinidikit, pinaggaganon frame by frame. So, naabutan ko parang nananahi talaga literal. Correct. Tinatapakan si Direk. Kaya Tapos, lab talaga tawag nun. Lab Editing talaga. lab. Kasi Tsaka para malaki talaga siya. siya. Para siyang laboratory. Parang laboratory talagang Oo, editing. Tapos yung mga role ng negatibo nandito lang. Correct. Talaga. Kasi syempre, copies lang yun, hindi yun yung totoong raw footage, no? Pero, yun yung inaganon-ganon nila. Tapos maingay siya kasi gumaganon talaga siya. Tapos yung mga dubbing ni Regine and Robin noon is Anong pelikula to? Kailangan Ko Ikaw. Kailangan ko ikaw. Yung singer si Regine, yung inaano niya yung sarili niya. Siya si Francine, tapos si Robin nun ay si Gimo. So parang nag-concert siya sa Araneta noon, ni R2K ba yung concert niya. Tapos kinunan yun ng B-rolls. Yung concert. Yung concert mismo, kaya ang laki-laki ng opening. Araneta, mga shots. May budget. Oo, may budget. Parang may budget talaga. At tapos lumilipad si ate sa Araneta, di ba? Yung On the Wings of Love niya. Ganun. So, kinunan yun doon. Anyway, yun. Yung first time ko rin pumasok, yung day one ko ng internship is pagbaba ko ng jeep doon sa location, ang una kong nakita is may crane. Tapos nandun si Tito Charlie sa tuktok. Tapos, yung gumagalaw lahat ng tao, tapos, daming nangyayari. Sobra na akong,
Parang manghang-mangha na ako na yun yung una kong nakita. Tapos ina-arrange yung AD, maingay, ganyan. Tapos hinahanap ko lang nasan si Binibini. Ako po yung intern ni Direk Joyce, ganyan. Tapos sinisigawan ako kaagad nung producer. Kasi wala ka sa listahan ko. Hindi ka dumaan sa Viva, hindi ka dumaan sa nasa papeles mo. Kasi dapat may papeles ka. Correct. Siyempre, dahil Undocumented mga bata, ka, undocumented. Tapos, sabi ko, wala po yung tinawagan ko lang po si Direk Joyce. Tapos tinawagan niya, sabi niya, Binibini! Sagot mo ba to? Oh, akin na yan. Sagot ko na yan. Tari, parang kayo nasa bar. Bata ko to. Sagot ko na yan. Tapos sabi siguro nung, ito kasama sa lunch ngayon eh. Additional person. Ganun. Tapos, imbis na siya producer, ako nagpapirma nung completion ng 100 hours kay Direk Joyce. Tapos, yung papeles ko, syempre formal yung UP document as internship. Tapos, may nakalagay doon comments on her work, ganyan, bla bla bla. Tapos nilagay lang ni Direk doon. Wala talaga siyang ginawa. Hindi niya finil up yung ano. Basta nilagay niya lang sa comment niya, she's the best. Ayaw na niya mag-fill up nung lahat ng mga... Oh my Say, ano ba God. yun? Ang dami-dami. She's the best. Pumasa ka na. Ang ganda na, she's the best. Oo, ganun na lang. Ganun na lang. Para tapos na, wala na daw. Papasa na daw ako. Pinasa naman ako. Parang, okay. Hanggang naka-receive ako ng swatch kay ate. Kasama ako sa binigyan ng pa-last day. Mga artista na nagbibigay ng mga pa-last day gift. So, swatch, ang swatch. Yung internship ko naman nun ay, I think ito yung inallow sa amin na pwede kaming mag-intern sa film. Pwede rin kami mag-intern sa TV. So, pwedeng hati. Tapos 100 hours nga. Yun yung nag-script con ako sa Ranchero. Cinemalaya ni Michael Cardos. Tapos, 50 hours naman ako sa Project Runway Philippines. Love it! Fantasy! 50 hours. So parang, nagamit ko naman pareho, I think, yung background ng pag-work sa TV and film. Pero, hindi ko alam kung naalala mo ate Ay. Pero nung after graduation na, lumapit ako kay ate Ay Talaga? See? 1997. Oo, at saka kaklase ko si Saan mo Patrick siya na-encounter Castro. bago mo siya lapitan? So nung sa cinema, dahil wala kaming well-known alumni before na tulad na mga... Kasi kayo yung pinakabagong org, diba? Oo, kami yung pinakabata noon. So wala kaming Joyce Bernal, wala kaming ganyan. So yung mga kinukuha namin magtotalk ay mga galing cineast. So sina Direk Joyce, ganyan. Sina Jade, alam ko Yes. kinuha rin yun for orientation, ganyan. Tsaka yun yung time na ako yung nag-handle ng POV, Piling Obrang Video. So yun yung student short film festival na ang may hawak cinema. Tapos kami yung kumakausap sa mga directors, ganyan. So doon ako unang nakapag-explore ng pakipag-usap sa mga nag-work na sa industry, ganyan. Dahil nga, gines namin nun si Direk Joyce, parang doon yung na-explain na pwede kayo mag-intern sa mga mga industry, workers, ganyan. Tapos yung time na yon, nag-intern sina Chad Cabigon sa inyo. I remember siya. Tapos, parang naghahanap ka ng magka-crowd, di ko sure kung director or control, sa Kimi Dora. Okay. Tapos, yun yung nagpresenta ko na Magka-crowd. sali ako, ganyan. Tapos ito yung eksena dun, yung malaking event na kakulay ni Uge yung design. Kakulay na damit niya yung Oh my God. Her outfit. Naka-tear dun niya the venue. Tapos doon ko nagpa-picture pa ako ng kay Slater Young. Tapos, yun yung kinausap na kita kung pwede akong mag-intern sa'yo. Mag-apprentice. Tapos, hindi as ka AD. pumayag? I think wala kang choice kasi nasa maraming... Yes, kaharap ng maraming tao. Tapos, yun yung... Dahil nga parang feeling ko pag-AD yung parang magandang... Step. Oo, na kasi nga ka-work mo yung director, tapos ka-work mo yung producer. Parang merong creative and logistics side yung pag-AD, ganyan. Ang first project ko sa'yo nun ay Segunda Mano. Oh my God.
horror with ano. Oh, hindi ko na ito natatandaan. Chris Aquino. Okay lang. Grabe! I understand. Naiintindihan ko ang old age. Nasaan yan sa part ng brain ko? Pero segunda mano. Oo, segunda mano. Segunda mano ako nag-internship nun. Hirap ng pelikulang yun. Oh, hindi kita nakakausap nun eh. Oo. Tapos naalala ko yun yung time na andun pa si Tatay Charlie. Charlie Tita Parata Charlie. yung DOP. Tapos, nung nalaman niya na tiga-UP kami, yung mga intern, yung kayo mga tiga-UP, ganyan. Parang, Ano sinasabi niya? feeling nyo, Ang gagaling ninyo. Ang gagaling nyo. Oo, ganyan. ganyan si Tito siya. Parang wala naman kami ginagawa. Asa bata. Siyempre, generation gap. No? Ah, Ang hiling ng mga, sa older generation, para sasabihin nila, kayo ha, ganito, ganyan, nung panahon namin, ganyan. Tapos sabi, ganyan, ganyan. Tapos nung ako na, kayong mga bata. Naipasa. Naipasa po, no? I think, when you reach an age, talagang magiging ano ka na sa mga bata. Kasi may Tama. confidence ka na ng experience, ganyan. So, parang naiinis ka Correct. sa mga batang eager beavers. Correct. Gagaling nyo, Ah, Pero, nasabihan din ako ng ganyan ni Tito Cha, no? siya rin. Nung nagsisimula. Pero I think ang ganda ng experience nun. Kasi nga yung mga nakakasalamuha ko dun sa project na yan, mga veterano na ganyan. Tatay Charlie, si Direk Joyce, Chris Aquino. Chris Aquino. Mm-mm. Si Madam Chris Aquino, ah. Oo. Si Madam Chris. Madam Chris. Oo. I think ang pinaka integral na nangyari sa akin nun was 2000 to 2011. Napanood ko ang Zombadings. Napanood ko ang Zombadings. By Jade. Oo, tapos kung naalala nyo, napaka-lakas nung discussion nun about Zombadings. Kasi parang they were up against mainstream, di ba? Tapos paano kikita tong pelikula that closed Cinemalaya that year. So sobra ako na-obsessed sa Zombadings kasi parang, paano nila naisip yon? Like sobrang funny, sobrang colorful, sobrang camp, sobrang everything that I want in a film, gano'n, nung time na yon. Tapos nakakakilig siya. As in, kilig na kilig ako doon sa staircase scene. As in, Si ano to, feeling di ko ba? first Martin time ko manood Escudero. din ng gano'n. Yung parang, kasi wala rin naman masyadong gay romances, di ba, nung time na yun. So, kilig na kilig ako kay, Si Martin. hala, nakalimutan ko na yung pangalan nila. Yung dalawang leads doon. Parang naging goal ko noon as a third-year student is hanapin yung mga makers nung... Zombie. Tulad mo. Di ba kasi parang yun. So, nag-propose ako sa org namin na gumawa ng film magazine. Kasi ako nun yating head ng education and research. Gumawa kami ng magazine called Splice. Tapos ang idea nun, kasi may link nun ako sa publications and magazines din. So, sabi ko, dapat ang cover natin, mga alumni lang. Ng cineast. So, sabi ko, yung year na yun din yung year na nanalo si Ma'am Sari sa Cinema One. Kaorya nga ba yun? I think. Baka Yeah. Kaorya. With Alex, yes. Ang covers namin nun, si Ma'am Sari at si Jade. So sabi ko, ako yung mag-i-interview kay Jade. Yun, tapos doon ko na na-meet si Jade to interview him for the magazine. Tapos, ginusto ko na sana maging mentor ko siya. As in, like, yung kapal mukha na, pwede po bang maging mentor nyo, ganyan-ganyan. Kapal ng mukha lang talaga. Totoo. Parang, so like you, I sought the mentorship of Direk Jade back then. Tapos luckily enough, parang nag-match kasi yung, parang gano'n naman minsan, di ba? Matching of energies, matching of tastes. Tapos, dahil kay Jade, din ako parang naging super duper cinephile. Kasi si Jade sobrang cinephile. Totoo. As in, para siyang encyclopedia of films. Tapos si Jade kasi nanonood ng lahat ng palabas every opening week. Yun. Every Wednesday. Oo, lahat ng... Ang dami pang ginagawang Filipino. So, ang dami ko napanood dahil sa kanya. Yun, tapos minentor niya ako for my thesis film. Kasi Lishun. Lishun Kineografia, which was, yun nga, the film I wanted to make para makaget over sa heartbreak ko for falling in love with my best friend. Straight best friend. Ginawa mo ako. In an all-boys Catholic school. Yun. Pero naalala ko nun, I think because of Jade, kaya naging ganun yung film. Kasi di ba, I think as a film student, ang hilig mong mag-experiment at magpa-impress. For some reason, like, you always want to be different. Gano'n. So, yung unang treatment ng Lishun, sobrang niyang non-narrative,
symbolic. Metaphor. May batang umaahon from the dagat. Mga ganun. Tapos sabi lang ni Jade, bakit mo ba gusto gawin yung pelikulang to? Like, ano bang gusto mong ikwento? Naalala ko yung session niya kasi umiiyak lang ako. Kasi, yun, so I think doon ko rin nahanap yung parang sincerity and truth in trying to, parang just to shell out the truth kapag gagawa, especially ng queer narratives. Dahil kay Jade. Tapos yun na, parang fast forward na yun dahil sa Lishun, na nakapasok sa Cinemalaya the next year. 2014 kasi yun eh. Ito yung kayo ni na Marty, di ba? Yes. Pusong Bato. Kabatch ko si Marty Escobar na second cam sa Lishun. Tapos ako talent coordinator ako sa Pusong Sa Bato. Pusong Bato. Yan. A year after, it got into Cinemalaya. Tapos I won the Best Director trophy. Tapos ang swerte namin nun, kasi walang full length nung year na yun. Ayun yun. It was the transition period of Cinemalaya na they wanted longer periods for, di ba, development. Ito ata yung yung MNL 143. 2013 yan. Yung kaya nangyari yun. Kaya naging shorts lang the next year. Taray. Gets. Wow! Story yan! Kasi naalala ko talaga yun. Pero naalala ko rin yun. Yes. Yung malaking issue about it. Oo, kasi yun yung laging may Cinemalaya Goes UP pa. Na sineas yung sineas ang may hawak. Kaya kami lang yung nagpalabas ng MNL 143. Yes. Kasi di siya napalabas sa Cinemalaya. actual festival, di ba? So I think lucky siya kasi parang naging highlight. Kasi ang laki ng Cinemalaya, di ba, sa industry. So kami yung pinag-uusapan nung year na yun. Yung mga short films. Oo. So parang nung nag-headline na best film si Marty, tas best director ako, parang kami yung nanalo sa buong Cinemalaya. So ganun siya kalaki for us. So I think kaya ako sinwerte na the next year, nakagawa na ako ng first full length, which was Too Cool to Be Forgotten. For cinema. Na script lang na binigay ni Jason Paul. Sabi niya, dahil ginawa mo tong high school coming of age na queer, I have this script na medyo same yung world. So, ikaw na mag-submit kasi ang dami niyang scripts. Wow. Ito yung year na sinulat niya yung Mercury is Mine, Too Cool to Be Forgotten, Money Slapper yata. Matagal yung Money Slapper. Basta, sa kanya pala yun. tas pinamimigay lang niya yung scripts siya sa mga Kapampangan filmmakers. Oh, wow. So, kaya napunta kay Bor, yung Money Slapper. Yun, ganun. Father namin si Jason Paul. Sa totoo lang. Ayun, so yun lang. So first film, ako naman, unlike you, na feeling ko ang pressure no mainstream agad. Ito naman, mas mababa yung budget. We had 8 days. Ilan days ka nung... Kamsawi? 14? So ako naman, 8 days. Pero ang saya din ng experience kasi parang nakagawa ako ng something that was not far from what I did in school. Yun. Kahit nung 4th year na ako sa UP, nag-absent na ako para lang makapag-shoot. Tsaka libreng pagkain kasi. Yung nag-aaral wala ka naman pagkain sa school. So at least pag nag-shooting ka, may food. So tagakain ako ng food props, ganyan. Minsan binabayaran na ako. Hanggang binabayaran na ako mag-crowd control for 300 pesos. Crowd control lang, hindi director. Control talaga yung, huwag ka may... Yung nakabantay lang sa mga tao. Nakabantay lang sa mga tao, ganyan. Tapos, yun, hanggang sa eventually, naging script continuity, supervisor, and then assistant director. And then nagra-write din on the side. Nakasama ko na si Tonet noon, pumasok na siya. When I was an AD, pumasok si Tonet na script con. Tapos, finally, hanggang Kamsawi, binigyan nila ako ng opportunity na mag-direct. So sabi nila, okay, ready na. Okay, ready na po after 15 years. Parang 15 years? Na. Parang kasi 2000, kailan ako nag-start mag-direct? Pero di ba nag-relax ka? Oo, may relax. Nag-relax. Yung kay ni Tonet. Yung kami ni Tonet, pero ano lang namin yun, parang experimental film. Pero trivia, dinayo pinuntahan namin sa SM Pampanga pa ni Jade yung relax para mapanood. Ay, wow, thank you naman. Ano yun parang, yun yung parang passionate ka talaga sa pelikula, tapos kakatapos ng Kimidora ng Teno. So, passionate din si Spring Film, sila Piolo, sila Binibini, na mag-produce after Kimidora. So, lalayo pa ba sila ng tingin kundi dito sa mga aspiring directors? So, sabi nila, anong konsepto nyo? Tapos yun, nag-isip kami, sige, try niyo yung dalawa. So, yun. After ng relax, nag-AD pa rin ako kay Direct Joyce kasi takot talaga ako mag-direct.
Tapos si Tonet, nagtadhana na siya, nagkuntapay na siya. So, yun, naghiwalay na kami. Pero yun, after a few years, nung nag-decide na ako mag-direct, feeling sobrang kaba nun nung Kamsawi. So, syempre yung mentor mo si Joyce Bernal, box office siya eh. So, afraid talaga ako mag-direct ng mainstream. But then again, here we are, talking about it. Yung next natin, ano yung first job nyo sa pelikula, sa industriya? Ayan. First job Sige. mo. Ako weird yung... First real job meaning may sweldo May sweldo na. may Hindi sweldo na na. intern. Siguro wala, basta part ka ng head down. Basta napakain ka. At least documented. First documented job. Yung akin kasi, gustuhin ko man mag-prod agad. Parang for some reason, yung year ko... Actually, nag-graduate pa lang ako nun. Nasali ako sa isang workshop, yung Reality Film Lab. So, uso kasi nun yung mga ganyan, Direk diba? Eric. So yung reality na company ni Direk Eric, gumawa sila ng parang like 1-month film school type of workshop series. Tapos naghanap-hanap sila, si Jade dun kasi was gonna be part of it. Naghanap lang sila ng facilitators, ganun. So yun yung parang naging unang official job ko. Parang scriptwriting facilitator na magko-coordinate lang kila doon sa mga scriptwriting workshoppers. So si Jade, si Eman, Vince Groyon, and Direk Raymond Dredd yata yung isa. Yun. Tapos naulit pa yun the next year eh. Tapos nung second year kasi parang naging parang almost overall head kami ni Fi Grande with Crazy Saifu. Tapos yun, parang ang ganda niya kasing ding klaseng trabaho. Kasi nakikilala ka nitong mga veterans. Like, ang dami ko nakausap na ng mga director na kung sino-sino. And then, dahil din sa workshop na yon, may commercial directing workshop din na guide doon, si Direk Edber, na naghahanap naman ng line producer for ads. Yun. So, doon ako napunta. Sa line After producer. nung workshop, Nag-LP ka. Oo, sabi niya, I like your personality. Tapos Inglesero kasi yung director na yun, gano'n. Sabi niya, do you wanna try commercials, blah, 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 gano'n. Yun, so nag-LP ako. Okay. Yun yung naging job ko for the first year after grad. Di ko nakwento kanina, yung first unofficial internship ko. Kasi like di ba, parang naalala nyo rin yung pag-summer sa UP, tapos di ka naman kukuha ng classes. Parang bored na bored ka din eh, di ba? Ayoko rin naman umuwi ng probinsya. So, naghanap na kami noon kasama si Easy Ferrer. Nakabatch ko kasi siya. Sabi ko, tara, hanap tayo ng prod. Like, hindi pa kami required. Naghanap kami ng papasukan. Kakapanood ko lang noon ng Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa. Alvin Yapan. Oo, tapos sobrang crush ko si Rocco, as in. Tapos for some reason, may gagawin siyang film. Ang producer sila Sir Dennis Evangelista. Tapos director si Ana Agabin. Ang DOP si Pao Orendain. So yun yung unang unofficial internship ko. Parang adaptation siya dapat ng biyag ni Lamang. Tapos sa Ilocos yung shoot, ganon. Tapos na-assign ako sa actors. Okay. At wardrobe. So ako yung naatasang pagbihisa ng bahagsi. Si Rocco. Oh my God! Tinano mo, no? Hoy! Manifestation works. So yun yung first time kong mapasali sa isang production. Anong anong title? Hindi ko nga alam eh. Pero si Sir Dennis na nun Dennis yung Evangelista. LP. 8 days kami nun sa Ilocos. Naalala ko nun na ako nga mag-isa na wardrobe intern, tapos kailangan ko magdamit ng, tapos period pa yon ng benteng katao na tapos parang field. Super sunburnt na kami, gano'n, tapos di mo na alam, parang suot nyo na po ito, gano'n. Yung ganong energy. Tapos na-shelf yung project. Chef? Tapos, sinali pa ulit ako ni Sir Dennis sa next niyang hahawakan project. Kay Direk Toto Natividad naman. Action! So this time, siguro natuwa naman siguro siya sa energy namin nila Easy. Si Easy kasi nag-i-intern na under AD. Okay. Doon siya natuto mag-breakdown. So nasaksiyan ko yung pagiging the becomings of an AD ni Easy Ferrer. Isa sa mga pinakamagaling na AD. Ako naman yun, parang mas sa PA side. So, kinuha niya akong parang PA intern ulit dun sa Direk Toto. Ito naman action. So, taga-slate na ako nito. So, ang saya kasi di ba pag hindi ka pa
hindi ka talaga part sa set eh. Like, nag-aantay ka lang mautusan. Mautusan. oo. Ito parang, nak, ano ka na? Diyan ka sa set, ganyan. Taga-slate. Yung scene nun, 3 camera si Direk Toto. Barilan. First Oh time my kong God. maka-experience nung, ang lakas pala talaga nun, no? Yung Lakas Oo. pa nun. Oo. gun props. Tapos, ang haba nung dali ni Direk. So, yung camera niya, from end to end. Pag magsislate ka, di ba, isa lang naman yung slate. Kailangan kong tutukan yung 3 camera na yun. Depende sa layo din ng camera. Tapos, kailangan ko maghanap ng tataguan para hindi rin ako mabingi dun sa... Oo, sa putok ng barel. So, di ko makalimutan talaga yan kasi 3 cam, pak, tas takbo, tas nabibingin talaga ako. Na after nung day na yun, nilagnat ako. Tapos ginost ko yung prod. Oh my God! Kasi medyo na-trauma ako sa pagod nung requirement to shoot. Yun. Ayun. So, pero sobrang na-fascinate nun. Di ba, iba talaga yung feeling iba yung feeling nung bago. when you're on set. Tapos, ginagawa na nila yung magic ng, di ba, ng pag-mount ng eksena. Ibang level siya. Ang sarap ng mga first Kayo, first job. First days First na paid ganyan. job. Ako, sige. Yung first... Unpaid? Niisip ko nang bayaran ako ng internet nun eh. Ito hindi to naalala ni Tonet eh. Kasi Ako! Totoo nga! Yung music video. Binayaran ka namin doon. Oo nga, joke lang kasi. So yung yung first job ko ay, yun nga, PA ako sa music video ni Tonet. Na hindi niya naaalala na ako yung... Ba't ka nila naalala? Na hindi niya naaalala na ginawa niya yung music video na yun. Video. Ano pangalan nung Paramita? Taylor Swift? Basta siya, babae yung drummer eh. Oo, Paramita. Paramita, Oo. yeah. Tapos, PA ako noon. After after college na. Tapos ito yung wala talaga akong... Kasi nga kapag daw galing kang UP, sure na yung trabaho. Guess what? Pero No. hindi. At saka ayaw nilang mag-hire ng mga UP. Oo, no. Sa For prod? some reason. Sa prod. I think this Kasi nga daw mayabang, Mayabang. privilege. Totoo naman. Gets ko nga yung ganyan ngayon, no? Hindi na utusan. So, Oo yun nga. yun. Well, ngayon din naman, feeling ko rin. Charot. Ayun, so yung first paid job ko ay PA sa music video ng Paramita si Tonet, ganyan. Tapos, ang DOP, si Romel Sales. Okay. Tapos di talaga ito naalala ni Tonet. Na, isa ko doon sa mga kasi merong mga pa-art si Tonet na shot. Ay. Meron siya mga... Taas-taas yung kilay mo. Oo, kasi yung vocalist, siya rin yung drummer. Yes. Si Ria. Tapos, meron siyang setup na yung TV, parang siya yung tatayong as drums. Okay. Ganon. Okay. Tapos ako yung nag-setup noon, hindi niya naalala to. So ako yung nag-setup ng TV, ganyan. Tapos hindi niya rin naalala na ginawa niya to. Pero yun yung first experience ko sa prod na, kasi di ba kapag student prod, parang naglalaro lang kayo eh. Ganon. Yes. Yung minsan, yung AD siya rin yung PA. Yes. Yung PD, minsan siya yung kakausap sa artista. Yung mga ganun. So, as in, laro-laro lang siya. Pero ito yung prod na na-experience ko na merong designated possession kada tao. Gets. Na, yung DOP, pwede palang hindi siya yung kumakausap sa artista, no? Pwede pala yung ganun. So, doon ko siya unang na-experience. Pero, lang siya, parakit-rakit lang yun eh. Pero yung naging trabaho ko talaga after college ay nag-promo producer ako sa ABS-CBN. Promo producer. Oo, sa Ano CTI. ginagawa ng promo producer? So, sa creative programs. Ito yung mga cable channels ng ABS. Tapos, ako ay assigned sa Max. Alam niyo ba yun? Max. Yeah. MAXXX. Ay, Ano hindi. Viva Max? Before pero yun yung, so di ba may Mix, may Cinema One, may Velvet, Alam ko yung Velvet may channel. Max. So yung Velvet, ito yung parang ETC, ito yung mga Yes. girls ng So yung Max naman, ito yung panglalaki. Taray! May gano'n. Oo, so yung mga shows namin doon, mga basketball, mga gumagawa ng mga sasakyan, mga ganon.
Tapos yung ano ko, so yung work of promo producer. Yeah. So kami yung gumagawa ng, para siyang, kami gumagawa ng mga 15 seconder na mga commercials, 30 seconder, ganyan. Tapos kami yung magsusulat ng script, kami mag-shoot, or kami mag-edit, ganyan. So yun yung naging work ko for 1 year. Kasi kontrata siya. Tapos, I think naging wake-up call ko noon na parang ayoko maging work to forever. Na papasok lang ako, sulat, edit, ganyan. So parang gusto kong maka-experience ng iba. Tapos yun yung time na, dahil nasa ABS na ako, doon ko na laman na merong pa-workshop sa Sir Ricky. So, pero ano pa to for TV writers. Yes. Hindi pa siya yung yung ginagawa ni Sir Ricky talaga outside. Tapos, ito yung parang before, ano tong Angel? Lobo. Parang Lobo yung na. title. Lobo na ata. Yes. So before that, kami yung parang naging pool ng mga writers na win-workshop ni Sir Ricky para makapag-put up nitong ganitong show na ito. Tapos, yun na, parang I think doon na nag-start na nung natapos ko yung workshop, nag-resign na ako sa ABS. Tapos yun yung naging totally freelancer na ako. Tapos Di ka ba natakot sa as freelance? Natakot ako noon kasi 2010 ako nag-resign. Tapos 1 year yun. As in siguro yung mabibilang ko lang sa daliri ng kamay yung mga naging project ko noon. As in wala talaga. Kasi hanggang ngayon, di ba, it's the pinakamahirap na yung freelance. Nag-iintay ka ng project. Correct. Nag-iintay ka na may mangyari sa lahat ng mga pinaplano. Oo. Kaya lahat talaga noon pinatos ko. Nag-PA ako, script ko. Yes. Nag-camera caretaker pa ako dun sa sa camera rental din na Tonet, ganyan. Kasi lahat ng pwedeng raketin. Pero I think, yun nga, nung nag-prentice na ako kay Ate Ai for pag-AD, doon na nagtuloy-tuloy yung mga May natutunan AD ka naman job. doon. Meron naman, kahit pa paano. Like anong natutunan mo sa segunda man? Na magsungit. Hindi, pero naalala ko, yun yung... Masungit ako nung AD ako eh. Oo. Hindi kita nakakausap noon. Natatakot ako magtanong. Pero kapag after in fairness naman kay Ate, parang every time pack up, after shoot, ganyan, kakausapin niya ako, kung may tanong ako, ganyan. Yeah. Pero hindi ko siya makakausap kapag trabaho talaga. Kasi, tama naman. Ang harag talaga nung mga first few years. Tsaka ang payat mo nun, Tiay. 88 pounds ako nun lagi. Hindi ako maangat sa 88 pounds. Yun yung walang kain, walang tulog. Wala lahat. Yun eh, grabe. Dahil nangangapa ka sa job, kahit na parang from the beginning, nasa set na ako. After college, nasa set na ako. Yeah. Nung nag-i-intern ako, gagawin ko lahat para makapunta sa set. Kung wala kang pera, di ba, sasabay ka sa kahit ano. Yeah. Kaso, nung may isang time na nasa Tagaytay yung shoot, sumabay ako sa catering, pumunta ako ng Cubao, nakita ko yung paggawa ng food, sasabay ako. Kasi hindi ako nakaabot sa van. So, Tagaytay yun. Paano ako pupunta ng Tagaytay? So, sumabay ka, sabi nung Legman yung sila yung mga schedule, taga-tawag sa artista, schedule master. Sabi na, sumabay ka na lang sa catering. So, sabi, saan po yung catering manggagaling? Cubao. Pinuntahan ko yung catering, ganyan. So, punta ng Tagaytay, naka-jeep, kasama ko yung mga kaldero. Hawak ko yung kaldero, ganyan. Ganda. 2 hours na sa Tagaytay, 3 hours. Sige. Tapos pagdating doon, yun yung eksena na umuulan, si Regina Trobin, yun yung tuwing umuulan. Yun yung eksena. Proud ako doon, nag-slate din ako na ang lakas-lakas, tapos close up pala. Sabi ni Regina, sakit. Anyway, yun. So parang lahat ng trabaho talaga papasukin mo, lahat gagawin mo. Yun yung great things start from small beginnings. Kasi lahat, pati wardrobe, kasi syempre yung hindi naman nung una talagang pelikula lang si Direk Joyce So parang in between, naghahanap ako ng trabaho, yun, wardrobe, plancha ng damit. Yun, nakwento ko na ata yun sa podcast na pinapaplansya ako ng damit ng aswang, tapos nakikipag-argue ako, hindi pinaplansya yung damit. Mga ganon! Kaya ayaw nila sa taga-UP magplansya. Reklamador.
So may art pa akong iisipin dito. Tapos pumasok din akong art director ni Digo nung nagsisimula siyang mag-production design. Tapos naiinis ako kasi art director. So pupunta ka sa set pero ang gulo-gulo ng behind the scenes. Yeah. So iritang-irita ako sa kaguluhan. So lagi ako naghugas ng pinggan, naglilimpit, tapos pupunta sa set. Tapos mamaya andun na naman ang pagbalik ko dun sa base ng art tip, ang gulo-gulo na naman. So aayusin ko na naman, so pupunta ka na naman sa set. Tapos dahil meron kang nag-UP film ka, ganyan-ganyan. Tapos nagkakaganon ako sa direct, talaga? May ganun pa akong So parang lahat talaga matututunan mo when you take all the oddest jobs and Totoo. lahat talaga ipapagawa sa'yo. Hanggang sa, kaya ang AD, ang sungit-sungit ko kasi parang lahat nakikita ko yung mga trabaho ng mga tao. Totoo. Ay, hindi ko lang natutunan mag-swimming. Na kailangan pala pag ginagawa mo ang isang teleseryeng Jezebel. Pero hindi naman nag-swimming, di ba? Nasa ano lang kayo nun? Yung mga mermaid nasa... Kami. Noong panahon na yun, buwis buhay, nasa dagat si Marian. Tapos, dahil AD ako, lagi ako kadikit ng artista. Ang assignment namin, ako sa dagat, si Tonet sa land, kay director siya. So, may mga hand signals yan, may mga kasi wala ka namang radyo. So, dapat alam mo na yung ipapagawa mo kay Marian, dapat napipredict mo saan yung camera position, kasi nasa mga bangka sila. Yes. So, tapos, bago mag-take, syempre lalangwi ka palayo kay Marian. So, iintayin pa nila ako kasi naka-best lang ako. Ang ganda! Kasi ganyan, diba? Dalawang two camera setup, parehong nasa bangka, nasa gitna si Marian. Wide shot yun, diba? So sa simula, sinisecure mo muna siya, yung buhok niya, kailangan matatakpan yung boobs niya, mga ganun-ganon. Tapos ayos ba? Kasi ako lang makakalapit sa kanya Kasi at that time, may takip-takip pa, pero nang suko na siya, yung parang, ang hirap na neto, gawin na lang natin, ganyan. So ako yung magsisecure nung lahat nung bagay na nasa katawan niya, diba? Tapos, hihintayin pa akong makalangoy. Pwede bang bilisan mo? No? Naka-best na kasi ako. Gusto na nakabot na lang ako. So, para lahat ng mga, sabi ko, anong kinikwento ko dito sa AD ko ngayon na para, ang dami ko na nga palang buwis buhay na na-encounter sa pag-i-AD. Yung hindi sila makapaniwala na natambangan kami ng mga pulis habang nagsushoot. As in, may literal na, ibaba niyo yung baril ninyo, ganun-ganun. At nakulong ako. Kasi ano yung action scene, teleseries, kami lang, maliit lang kami na skeleton yung tawag na skeleton unit. So pag merong ginagawa yung main unit, tapos meron kayong mga maliliit na eksena, pinapasa na sa akin ni Direk Joyce. Doon din ako natutong magsimulang mag-direct. Right. Kasi pag meron nang hindi magagawa yung main, tapos yung kayo-kayo na lang, ikaw na, shot AD ako, pero pinag-direct ka ng artista, totoong artista, totoo kang may camera, may ganyan ka. Tapos responsibilidad mo yung scene na yun, 'di ba? So gagawin mo lahat, pa-under pa yung mga shot mo, 'di ba? So tumatakbo yung artistang ganyan, Bianca King pa na nag-drive siya. Tapos bumabaril siya ng gano'n. So yung camera yung binabaril niya, parang ganda ng shot, 'di ba? Sabay kayo ganyan. Lumayo kami dun sa part ng subdivision. Empty subdivision siya or something. Tapos may police station pa lang malapit. Tapos yun, nung nakaparada na kami, pinaligiran nila kami. As in, literal pala yun, yung napapaligiran namin. Literal pala yun. Kasi yung driver ng van, merong pulis na nakaganon sa kanya. Tapos, yung mga pulis, siyempre gabi na yun, so may naka-uniform, may mga lang. Tapos talaga nakaganon talaga siya. Ay, totoo pala itong ganito nangyayari. Tapos napapaligiran namin kayo, ibaba niyo yung baril niyo. Tapos yung baril, syempre, blanks yun. Pero totoong baril siya. Kasi at that time, totoo pa lahat ng mga baril. Pero blanks lang lahat. Unti-unti talaga, sabi ng cameraman, ibaba mo yung baril mo, Poy. Yung namin. Tapos si Kuya naman, dahan-dahan talaga niyang binaba. Habang dahan-dahan niyang binaba, nakaganon din ako. Tapos ako, so syempre dahil wala akong sense of danger sa katawan. Basta ang importante, makuha ko yung shot ko, yung ganyan. Oo, tapos kailangan ko ibalik si Bianca doon kasi may kukunan ka doon. Tapos ano na kayang nangyayari doon sa mga pasabog doon, yung mga nasaan na ako, anong oras na. So sabi ko, sandali lang po,
dali lang. Nagsushooting po kayo. Mali. GMA po, ganyan-ganyan, bla bla bla. Tapos yon. So, nag-ano naman. Tapos, ganun ba? Sige, pa-picture na lang kami. Sabi, Bianca na ako, pa-picture na. Sige, pa-picture na. Pero kailangan pa rin namin itong i-report. So, dadalhin namin kayo sa presinto. Oh my God. So, pumunta kami sa presinto. Yung artista po, kailangan po niya, may sequences pa po siya doon. Pwede po siya. Alis na po. So, sinundo kami na yung artista, pinunta na sa set. Kami naiwan sa presinto. So, yun. Tapos, balik na ako sa, okay, game. Ano na ngayon? Tapos sabi ng camera, hindi mo ba nare-realize na pwede yung cameraman namin nanghingi muna ng break. Parang iniisip niya kasi may anak siya, may ganun siya. So, parang nanghingi siya ng traumatic time. Traumatic Let's go. Ano oras na? Alas 2 na. Dahil pa natin eksena. Wala yung pa-trauma. Wala pa talaga ako alam sa mga trauma. No? Kaya tignan mo, naipon pala lahat. Ginagawa mong pelikula? Oo, ginagawa kong pelikula yung lahat ng trauma ko. Ikaw, may mga ganun ka bang Nung nag-AD? nagsisimulang na feeling mo magagamit mo, great things start from small beginnings kasi. Wow! On team tayo. On team pa rin. Pero for the longest time, yung work ko ay AD sa industry. Yes. Pelikula, Kay TV. Gerald. Kay Diba? Gerald, kay Dan. Yeah. English only, please. Kay Sigrid, kita-kita. As in, Grabe, lucky charm ka pala, Oo JP. nga. Kaya dahil ka sa'yo pala. Lahat hits, di ba? Oo. Ikaw yung Mga surprise hits lahat. Ikaw yung saging, siya yung saging. kayo Sagi. Ikaw yung sagi. Ikaw yung sagi Yung sa mascot. kita-kita. Doon sa Japan. Kasi yun nga yung time na skeleton unit, skeletal crew. So, lang, DOP, PD, AD, as in kami-kami lang. Tapos, yun yung time na si Sigrid, kapag meron siyang maisip, gagawin niya. Siyempre, kapag AD ka, kailangan mo sundin yung supportahan yung director, ganyan. So, ito yung gusto niya, okay. Yun yung time na parang, ang dami pa namin kukunan. Tapos nasa kami noon, nasa Japan, sa Sapporo. Tapos kaunti lang yung Pinoy. Basta kami lang talaga dapat yung gagawa, ganyan. Tapos, gusto niya yung saging, yung puso tsaka yung saging ay, spoiler alert, mamamatay may mamamatay kasi masasagasaan. Yeah. Tapos, ang gusto ni Sigrid ay, makikita sa background, si Alex tsaka si Empoy na nakasuot ng puso tsaka ng saging. Touching naman. Oo, feeling ko si ate ay yung nag-suggest na. So sabi ko, okay, so kailangan may magsuot nung Puso at saging. So sino magsusuot nun? Tapos parang nagtuturuan na, parang ang dami pang kukunan. Sige na, ako na magsasaging. Tapos yun, ako yung tumatakbong naka-costume na saging. Tapos yung nakapuso na costume, yung PD naman. Si Tessa? Si Tessa. Tapos ang nakakatawa nun, kasi kailangan namin magtago muna sa scene, sa eksena. Kasi pa yun syempre may queuing pa ng paglabas, etc. My God, yung nataguan namin ay lungga ng mga yakuza. Oh my Sa Sapporo God. may yakuza. Oo, as in, may mga pumapasok na malaking katawan, na may natatuan, ganyan. Oh my God. Tapos parang kami ni Tessa, shit, parang mali ata itong nataguan natin. Sabi ng mga yakuza, nabalang costume kayo, diba? Oo. Pero yun, ang dami namin pinagdaanan dun sa sa kita-kita. Pero, yun nga, parang for the longest time, pag-i-AD yung trabaho ko talaga. Na I think kahit nung nag-direct na ako ng I'm Drunk, nung nagdi-direct na ako, tumatanggap pa rin ako ng mga AD gigs. Kasi iba yung for some reason, nakakapagod naman talaga yung pag-i-AD. Pero iba yung energy, Yeah. no? Umabot ako sa point na napagod na rin ako mag-AD. Kasi nakakapagod talaga mag-AD. Nakapagod. Yes. Feeling ko, Nakakapayat siya. Oo. So, nung nag-stop na mag-AD, ang payat ko din nung nag-AD ako. diba? May time no na nag-AD ako nag-AD ako ng King Palisok for Tandem. Tandem. Yung MMFF Indie. Oo, New Wave, oo. Yeah. So ito yung riding in tandem, yung mga motor ganyan. Tapos day 1 namin tracking. The worst. The worst.
Tapos, may early call hanggang gumabi. Yun yung kinukunan namin. EDSA, Quezon Ave. Tapos, syempre, as an AD, kailangan yung coordination ng mga hagad, etc. Ganyan. Pagod na pagod ako. Tapos, nung nakabaklas na kami sa bahay na, yung kukunan, kasi gumabi na, ganyan. Bagsak ako. As in, hindi nila ako magising. Nakatulog ako dun sa set. Pero yun yung... Nakapagod, oo. Tapos yung pag sa gabi, di ba? Meron akong mga time sa set na nung nagti-TV na si Direk Joyce, mas malala. Kasi TV, pelikula kami noon. So, hindi mo na alam kung nasa ang set ka minsan. Tapos lahat doon kino-coordinate. So, ididikit ko na lang yung mukha ko sa sopa, sa likod ng sopa. Kung nasaan man basta behind the camera. Tapos makakatulog na ako. Tapos nakikinig na lang ako dito sa okay, action. yung nire-replay mo na lang yung naririnig mo sa headset. Kasi sobrang pagod. Pero nadadala mo siya once nagdidirect ka na kasi yung discipline, lahat talaga ma-appreciate mo yung mga details. Totoo. So, it pays to have yung mga jobs before you direct. Oo. Naalala ko nung pa ako, set decorator sa Ilustrado. Ay, wow, Ilustrado. Maganda yun. Sa Yung Jimmy. Jimmy, oo. yeah. Ang katrabaho ko nun, sina Cheska Ramos, sina Carlos Mauricio, ganyan, bago pa siya mag-DOP, ganyan. Tapos, 3 days lang yon na ang kinukunan namin puro mga period scenes. Yeah. Kasi wala talaga kami tulog sa Las Casas, yung shooting namin. Tapos, may time na, I think second day na to, na as in, lupasay na kami sa pagod, ganyan. Sabi ko, iidlip lang ako dun sa FB ng PD. The next day na ako nagising. Kasi, nagising na lang ako, may kumakatok dun sa FB, sina Cheska, yung mga ka-team ko na, bagong ligo na, readiness lang for another day. Ako lang, lagkit-lagkit ko. My God. Ikaw may ganun ka bang mga yung sobrang pagod sa prod? Naku, yung mga pinag-AD-han ko kasi isa lang yung full length na natapos ko as an AD. Cinnamon Originals Ghoster ni... ka? Hindi. Natapos ko yun. Yung debut film ni Ivan Payawal. Yung The Comeback with Kay Abad. Na nakakapagod. Kasi after 8 days, ganun din. Para ma-hospital na ako sa pagod. Sa pagod na nalala ko pa nun yung last day namin, parang parang hinuli ko pa talaga yung car crash scene sa may urban sa Murato. Parang yung ganung feeling na parang sana matapos na lang to. Wala Classic ka ng na boses. location yung urban, no? Oo. Pero tapos in terms of yung mga pinag-AD-han ko kasi, mostly sa ads na, mga digital ads. Parang yun na yung panahon na yun nung Oo, marami na. after Too Cool, parang di na ako masyadong kinukuha. Di ba yun yung mahirap? Para kunyari, alam na Pag nilang nag-direct nag-direct ka ka. Totoo. Oo. Na iilang na silang kunin ka. Kahit pinipresenta ko na kunin niyo ako. So mostly ads. Sa mga, yung mga ads nun, di ba? Yung mga Manila Man. Napaka-presko nung mga shoots. Pero I think yung beauty nung mga ganong experiences leading to me directing more is yung parang makikita mo yung proseso ng mga iba kasi yung proseso ng mga director. Totoo. Kaya, Regardless kung TV, film, commercial. Parang yun yung parang dadalin mo or tatry mong simulate sa sarili mong proseso. Kasi yun nga parang iba-iba kasi talaga yung... Ano ba yung mga nakuha yung ganun? Kasi for the longest time, talagang Direct Joyce lang ako. Konti lang yung mga nasubukan kong ibang director. But So mostly kay Direct Joyce yung... kay Direct Joyce. Pero dahil sobrang immersed ko sa production side, from everything, from pre-prod, creatives pa lang kasi pag nagsisimula ka ng pelikula, researcher ka rin. Yes. So actually, yun yung gusto kong ngayon sa mga bagong AD even sa AD ko na parang dapat maging part sila ng lahat ng proseso. Minsan kasi ang AD work right now is really the breakdown and on set. Yes. But before, conceptualization pa lang, part na ako ng kahit hindi yun sa job description ko hindi ka bayad for that. Pero dahil mentor ko si Direk, and hindi naman ako nagpapahayag na gusto kong maging director someday, pero lagi lang niya akong sinasama without me insisting on it. So parang feeling ko part na yun ng job description ko kahit hindi pa ako bayad. Kasi daily ka lang naman bayad for AD work eh. Yes. Pag nag-shoot ka, saka lang may bayad. Yeah. But even before, yung ang konsuelo ko na lang is lagi ako may pagkain. Basta lagi ako may pagkain. So para isasama ka sa research,
sa meeting with the writers. Nasali ka sa mga kasali ako sa ganon. lahat ng meeting, tapos nagtitake down notes ako. So, alam mo na yung intention. So, even if nagbe-breakdown ka ng script, alam mo yung intention behind doon. So, natututo ka, hindi ka lang nagbe-breakdown, nagiging visual ka rin. Kaya naaasa sa akin naaasa ni Direk yung setup. Yeah. Parang kahit na darating siya, nakaayos na yan. Babaguhin na Yeah. lang niya kung gusto niyang baguhin or whatever. Pero nagdidirect ka na rin in a way. Kasi decisions mo yung, saan na yung ganito, nasaan na yung ganyan, ano pa yung pwede niyong idagdag. Tapos dagdag Yes. bawas na lang siya sa director. Tapos hanggang editing, Mm-mm. hanggang dubbing. Pag dubbing, Yes. ako yung nag-yes sa mga tapos syempre, kikriticize, ano ba yung adlib mo, ganyan. Pero naririnig, ang sharp din kasi ng tenga niya. So, lahat ng mga adlib ng mga, kunyari, bar scene, tapos nandun yung mga tao, naririnig niya, parinig niya, ano sinasabi ng mga yon? Ano ba diba? Mga ganong mga dubbing. So, dapat it makes sense pa rin kung... So, Yes. natututo ka magsulat. Kasi even the extras na hindi na naririnig sa sine, sinulat mo yung mga lines nila. Kasi yung mga extra naman, ang mahirap kasi pag sa dubbing, di ba, bahala na yung mga extra magsalita kasi hindi naman sila maririnig. Pero pag may AD ka na nandun, may integrity yung scene. Kasi Yes. kahit na hindi siya marinig pa ng pinakamatalas na tenga, Yeah. at least nagko-contribute siya dun sa integrity ng eksena, ng pelikula, na tama yung mga lines ng mga nag-a-adlib na mga ganon. So, dubbing, hanggang sa editing na parang sinasamahan kahit ilang oras na si Direk sa makina, na ganun talaga siya. So, nakikita mo, bakit ko ganyan pinutol? Tapos, gagawa siya ng 3 versions of a scene. Yeah. 3 putol of a scene. Tapos, bakit siya paulit-ulit? Bakit siya paulit-ulit? Tapos, hinahanap niya talaga ano yung dapat na cut. So, lahat ng mga hindi ako kasali sa job description, pinapasok ko talaga. Hanggang promo. Pero sa promo, ano lang ako, taga-bigay ng kape. Manood po kayo. Nag-catering ka nga rin eh. Nag-catering na. So parang when you go through all that, parang ang laki ng contribution sa pagiging director. As in, hindi mo siya maka-quantify ng ano. Basta innate siya sa'yo na nangyayari on the set. So parang yun sana yung sa... Kasi ang dami ngayon, ang dali na lang mag-direct ngayon dahil nga, of course, the technology and the grants and the ganyan. Pwede ka talagang gumawa ng ano. And it's a very good thing. Pero when you immerse yourself in ano, ang dami mong mauunawaan din. Yeah. Oo. So, hindi talaga totoong mayayabang taga-UP. Resilient. Resilient. Kalagayan ng Pilipino, resilient. Totoo. Pero ang ganda ng point na yan. Kasi, ako kasi parang, unlike you two, na ang daming napag-AD-han. Ako, I think most of my work post-2 dahil nga, yun nga, di na ako kinukuha sa prod, ganon. Ang naging mas trabaho ko ay AP. Associate producer. Kasi di ba I also got into, parang napasok ako sa T-Rex. So I got to work with a lot of directors, mostly young directors, na parang napaka-strong ng mga voices. Di ba? Like when I was in T-Rex, na Greenlight, naka-work ko si Jason, finally as a feature director. Tapos si Sam, pinuduce namin yung Billy and Emma. Ano pa ba? Si Prime, yung ngayon kaya. Tapos eventually, even yung first project ko sa Star, dahil hindi ko nagawa yung Hello Stranger the Movie, na naging AP din ako ni Dwayne, di ba? Si Dwayne, oo. Ano yan? Anong kwento mo Yung yan? Hello pagiging Stranger the producer Movie. na Yung producer working route. with, I think yun exactly so many directors. yung sinasabi mo na kasi 'di ba nga parang I think yung lagi din natin sinasabi 'di ba na parang mag-intern kayo on set kasi doon naman natin malalaman yung proseso ng shoots. Ganon. Pero ang dami rin kasi nangyayari before you even get into shooting. Totoo. Na part nung pagiging director. Yung development, how do you sit in a room with, 'di ba, with your producers that will greenlight? How do you pitch? How do you get financiers? Ano yung gagawin during development? Pag pre-prod, tapos especially yung sa post nga, yung parang paano nag-uusap yung director and yung editors. Na lahat, yun yung trabaho mo as an AP. Diba? Like, nakaakay ka dun sa director and tinutulungan mo lang siya, kumbaga, to parang for their vision to be intact. Na, kumbaga, dapat hindi to lumayo dun sa napag-usapan natin from the very start as much as you can. Kasi may tendency yung mga director na Or minsan yung budget, gano'n, yung parang dahil ang daming aberya, gano'n. Yun, so dahil taga-remind ka na, ito yun, di ba? Ito yung pelikula ginagawa natin. Ang ganda lang kasi nakikita mo kung paano sila mag-isip. At iba-iba talaga. Like, iba-iba talagang atake.
Iba sila mag-comment, iba yung hinahanap, iba yung hinahanap on set. Yung How isa did sa it mga... feel na yung edad mo nun, halos ka-edad mo lang din sila, di ba? Or some Yeah. are even Yeah. older than you, pero ikaw yung Siguro, green light or naglalagay ng direksyon somehow in the production sense. siguro swerte ako na I was already good friends with these directors. Kaya siguro may mutual trust. Kasi yun naman yung importante, di ba? Totoo. Kapag ganun yung level of relationship dun sa prod. Kailangan nagtitiwala kayo sa isa't isa. Tsaka respect. Respect. Totoo. Ayun. So, yun yung mostly until I eventually made my second film. Kasi ang layo din ng pagitan nun. Kasi ewan ko kung anong pakiramdam nyo nung ginagawa niyo yung first film niyo. Dahil ako, parang sobra kong kulang nga sa prod experience when I made my first feature. Para ko siyang winiwing talaga every single day. As in, I didn't know what I was doing nung nasa set ako. Just that may mga tao lang na magpapagalaw nung... Ikwento mo na rin yung since nasa first film na. Next episode sa Kanto. Sobrang di ko alam kung ano sabihin sa kanya. Parang sa'yo nakasalalay lahat. Kasi parang bumitaw sila. Ang dami niyang heartbreak every day kasi hindi mo makukuha lahat. Na ang lagi niyang sinasabi, importante lang siya sa'yo, hindi sa pelikula mo. Na parang lahat gusto na maging director. Parang mag-DOP naman kayo. Hindi, kailangan. Ito kasi yun naisip ko. Jojo. Ito na yun eh. Ito yun. Kapag tinanggal niyo to sa akin, parang tinanggalan niyo rin ako ng dangal. Lagi ka tayong gano'n. Lagi ganun,